Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya sa iyong paligid ay tila isang malumanay na tinig na nagsasabi sa iyo na ang iyong tinig ay may halaga. Bilang isang Aries, ikaw ay likas na puno ng sigasig at tapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi ka natatakot sa pagbabago at palagi kang handang sumubok ng bago upang mapalawak ang iyong kaalaman at karanasan. May kakaibang init sa iyong personalidad na nagiging inspirasyon sa iba, at ang iyong pagkilos na walang pag-aalinlangan ay isang katangian na nagpapalapit sa iyo sa tagumpay. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng sansinukob na lumabas sa iyong nakasanayang landas at itulak ang iyong sarili lampas sa mga limitasyong itinakda mo noon. Ito ay hindi lamang isang araw para sa pag-unlad kundi isang sandali upang masusing suriin kung paano mo maaaring gawing mas makabuluhan ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ng mas matalinong mga desisyon at aksyon na tunay na nagpapakita ng iyong tunay na diwa. Kapag natututo kang lumampas sa iyong comfort zone, natutuklasan mo ang iyong tunay na potensyal. Marahil ay may mga pagkakataon sa nakaraan na pinili mong umiwas sa isang hamon dahil sa takot na mabigo, ngunit ngayong araw ay isang paalala na hindi mo kailangang maghintay ng perpektong pagkakataon upang kumilos. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kakayahang subukan, mabigo, bumangon, at muling lumaban ng may mas matibay na pundasyon. Walang saysay ang pangarap kung ito ay mananatili lamang sa isip at hindi isinasakatuparan sa kilos. Isang magandang araw ito upang tanungin ang iyong sarili, ano ang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nagagawang simulan? Anong mga pangarap ang pilit mong isinasantabi dahil sa alinlangan? Ngayon na ang tamang panahon upang harapin ang mga ito ng may buong tapang at determinasyon. Walang mas higit pang gantimpala kaysa sa kasiyahang nadarama kapag naabot mo ang isang bagay na noon ay tila imposibleng makamit. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, tandaan na ang emosyon mo ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa nakasanayan mo. Ang buwan na nasa ilalim ng tanda ng Virgo ay nagdadala ng isang enerhiya ng introspeksyon, isang pagkakataon upang tingnan hindi lamang ang iyong panlabas na mundo kundi pati ang iyong panloob na damdamin. Ang ilan sa iyong emosyon, lalo na ang pagkakaroon ng pag-aari o pagnanais na kontrolin ang ilang aspeto ng iyong buhay, ay maaaring lumitaw ng mas matingkad sa araw na ito. Bilang isang Aries, may likas kang ugali na maging determinado at agresibo sa iyong mga hangarin, ngunit minsan, ang sobrang pagkapursige ay maaaring humantong sa pagiging masyadong mapilit o hindi pagbibigay ng sapat na espasyo para sa pagbabago. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagiging matatag sa iyong layunin at pagiging bukas sa mga hindi inaasahang pagbabago. Kapag nararamdaman mong may takot o pangamba sa iyong puso, itanong mo sa iyong sarili, ang emosyon bang ito ay nakakatulong sa aking paglago? O isa lamang itong hadlang na pumipigil sa akin upang marating ang mas mataas na antas ng aking potensyal? Ang pagkilala sa iyong sariling emosyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang bawat damdaming iyong nararamdaman ay may dahilan, ngunit hindi lahat ng emosyon ay kailangang panghawakan ng matagal. Sa sandaling matutunan mong yakapin at pangasiwaan ang iyong damdamin, makakakilos ka ng mas may kumpiyansa at kalayaan. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay isang senyales ng tunay na lakas, at ang pagpapahalaga sa sarili mong damdamin ay isang paraan upang mas magkaroon ng direksyon ang iyong landas.
Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, isang mahalagang aspeto na dapat mong bigyang pansin ay ang iyong panaginip. Maaaring mayroon kang napanaginipan kamakailan na tila walang kahulugan, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, maaaring may hatid itong mensahe mula sa iyong subconscious. Ang mga panaginip ay madalas na sumasalamin sa ating mga takot, pagnanasa, at hindi natin lubos na nauunawaan na mga damdamin. Ito ay maaaring isang paraan ng iyong isipan upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na pilit mong iniiwasan o mga damdaming hindi mo pa napoproseso ng buo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung ano ang maaaring ipahiwatig ng iyong mga panaginip at kung paano mo ito magagamit bilang gabay sa iyong mga desisyon. Hindi kailangang maging isang propeta upang maunawaan ang mga ito, sapat na ang pagiging bukas sa mensaheng nais iparating ng iyong sariling isipan. Sa ilalim ng gabay ng mga bituin, hinihimok kang maging bukas sa komunikasyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong opinyon at damdamin. Ang iyong boses ay may halaga, at maaari itong magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang bawat salita at aksyon mo ay may kakayahang lumikha ng epekto, kaya't maging maingat sa pagpili ng iyong mga salita, at tiyaking ang iyong mga intensyon ay nagmumula sa kabutihan. May mga pagkakataon na ang katahimikan ay mahalaga, ngunit may mga sandali rin na kinakailangan mong lumaban para sa iyong paniniwala. Ito ang araw upang maging matapang hindi lamang sa gawa kundi pati sa salita. Ngayong araw, maaari mong gamitin ang iyong maswerteng kulay na pula upang palakasin ang iyong enerhiya at determinasyon. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, sigasig, at lakas, mga katangiang likas na nasa iyo bilang isang Aries. Huwag kang matakot na isuot o gamitin ang kulay na ito bilang isang paalala sa iyong likas na kakayahan upang humarap sa anumang pagsubok ng may kumpiyansa. Ang maswerteng numero mo naman ay 3, 9, at 14, mga numerong nagdadala ng balanse sa iyong buhay at tumutulong upang mas maging malinaw ang iyong mga layunin. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mahahalagang desisyon o bilang gabay sa mga bagay na nais mong ipagpatuloy. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, subukan ang isang maswerteng gawain tulad ng pag-ehersisyo upang mapanatili ang sigla ng iyong katawan o paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso, tulad ng pagsulat, pagguhit, o pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Ang ganitong mga gawain ay makakatulong sa iyong isipan upang manatiling positibo at puno ng inspirasyon. Ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa iyong sarili ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang mapanatili ang lakas at kasiglahan sa araw-araw na pakikibaka ng buhay. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain ito, maaari mong maramdaman ang mas mataas na antas ng kapanatagan, kasiyahan, at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo ginamit ang pagkakataong ito upang lumago bilang isang tao. Alalahanin na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mas mapabuti ang iyong sarili. Huwag matakot na sumubok ng bago, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ikaw ay isang Aries, matapang, puno ng sigasig, at may kakayahang lumikha ng pagbabago sa iyong mundo. Yakapin mo ang iyong lakas at gamitin ito sa paraang magdadala ng liwanag hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang iyong likas na alindog at kakaibang estilo ay lalong nagiging matingkad, na tila isang mahiwagang puwersang humahatak sa atensyon ng iba. Bilang isang Taurus, likas mong taglay ang isang mapanatag at matatag na enerhiya, na nagiging dahilan kung bakit marami ang komportableng lumapit at makipag-ugnayan sa iyo. Ngunit habang tinatamasa mo ang ganitong karisma,
Hinihimok ka rin ng sansinukob na huwag lamang umasa sa iyong pang-akit, bagkus, gamitin ito bilang isang daan upang mas lumalim ang iyong mga koneksyon sa iba. Ang araw na ito ay puno ng sariwang oportunidad, kaya't buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong karanasan. Ang mga bagong pagkakataong ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang hindi inaasahang pag-uusap, isang pagkakataong mapaunlad ang iyong sarili, o isang sitwasyong magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw tungkol sa buhay. Huwag kang matakot na sumubok ng bago, kahit pa sa una ay tila hindi mo ito nakasanayan. Ang bawat hakbang patungo sa hindi mo pa nalalaman ay isang pagkakataon upang mapalawak ang iyong pananaw at mapatibay ang iyong kakayahan. Sa iyong pagharap sa araw na ito, subukang pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang pagiging mailap o tila malayo sa emosyon sa iyong mga kilos at desisyon. May mga pagkakataong dahil sa pag-iingat mo sa iyong damdamin, maaaring hindi mo napapansin na naglalagay ka ng pader sa pagitan mo at ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Sa halip na hayaang hadlangan ka ng pag-aalinlangan o takot, sikapin mong buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng mas bukas at malalim na pakikipag-ugnayan. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging totoo, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ang mga hindi nasabing salita ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, kaya ngayong araw ay subukan mong ipahayag ang iyong nararamdaman ng mas malinaw. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugan ng pagsasarili sa lahat ng bagay. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magtiwala at magbahagi ng damdamin sa iba. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Virgo, may isang banayad na paalala na ipagpatuloy ang pagsasanay ng kabaitan at pasensya, lalo na sa pakikitungo sa iba. Ang pagiging kritikal sa sarili at sa iba ay maaaring maging balakid sa pagkamit ng iyong mga layunin, kaya't ngayon ay isang magandang araw upang pag-isipan kung paano mo maaaring balansihin ang iyong matalas na pag-isip at ang iyong likas na hangaring kumonekta sa iba. Ang pagkakaroon ng mataas na pamantayan ay hindi masama, subalit mahalaga rin na kilalanin ang kagandahan ng pagiging bukas at pag-unawa. Kung minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga hindi perpektong sitwasyon at hindi perpektong tao. Huwag mong hayaang maging hadlang ang sobrang pagsusuri sa kasalukuyan mong kinalalagyan, sa halip, gamitin ito bilang isang gabay upang mas maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad at karanasan. Ngayong araw, subukan mong lumabas at namnamin ang iyong pagkain sa sariwang hangin. Ang simpleng kasiyahang hatid ng pagkain sa labas, sa ilalim ng bukas na kalangitan, ay hindi lamang nagpapalakas sa katawan, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa diwa. Sa sandaling maramdaman mo ang simoy ng hangin, marinig ang huni ng mga ibon, at makita ang ganda ng kalikasan, mararamdaman mong tila bumibigat ang iyong puso sa pasasalamat. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang kasaganaan ay laging nasa paligid mo, at kung minsan, kailangan mo lamang itigil sandali ang iyong abala upang ito'y lubos na mapansin. Sa gitna ng iyong abalang araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na huminga, magpahinga, at muling kumonekta sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay nagbibigay daan sa isang mas mapayapa at positibong pananaw sa buhay. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, sikaping bitiwan ang anumang ugali ng pagiging masyadong mapanuri sa iba. Bagamat mahalaga ang pagtatasa at pagsusuri ng mga sitwasyon, ang pagiging labis na kritikal ay maaaring magdulot ng distansya sa pagitan mo at ng mga mahal mo sa buhay. Ang pagsasanay ng mas mahabang pasensya at mas malawak na pangunawa ay magpapalalim sa iyong mga ugnayan, at sa bandang huli, ito ang magpapadali sa iyong pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang mas malambot na pananaw sa buhay ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, ito ay isang tanda ng iyong lalim at kakayahang umunawa. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na ipakita ang kanilang tunay na sarili, ay hindi lamang makakatulong sa kanila, kundi magdudulot din ng mas maayos at harmonyosong relasyon sa iyong paligid.
Ngayong araw, maaaring makatulong ang pagsusuot ng iyong maswerteng kulay na berde, isang kulay na sumisimbolo sa kasaganaan, pagpapagaling, at pagiging konektado sa kalikasan. Ang maswerteng mga numero mo ay 2, 7, at 16, mga bilang na nagdadala ng balanse, espiritual na paglago, at pagkakataong umunlad. Upang mapanatili ang positibong enerhiya, subukan ang isang maswerteng gawain tulad ng pagbibigay ng simpleng kabutihan sa iba. Isang maliit na kilos ng kabaitan na maaaring magdala ng malaking epekto, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang ganitong mga gawain ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at nagbubukas ng mas maraming pinto para sa positibong pagbabago. Sa huli, tandaan na ang iyong araw ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo kundi kung paano ka makakapagbigay ng liwanag at inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magnilay kung paano mo ginamit ang pagkakataong ito upang lumago. Mayroon ka bang natutunang bago tungkol sa iyong sarili? Mayroon ka bang naramdamang pagbabagong nagpapagaan sa iyong pakiramdam? Alalahanin na ang bawat araw ay isang pagkakataong magsimulang muli at mas maging mas bukas sa mga biyayang dala ng buhay. Bilang isang Taurus, ikaw ay isang taong matibay at puno ng kakayahan. Patuloy mong yakapin ang iyong lakas, ngunit huwag kalimutang buksan ang iyong puso sa mga bagong posibilidad. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumago at yumabong sa paraang pinakanaangkop sa iyo. Huwag matakot na subukan ang bago, sapagkat ang bawat bagong karanasan ay isa pang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas masaganang hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, yakapin ang iyong likas na kakayahang gawing kahanga-hanga ang kahit na pinakapangkaraniwang bagay. Ikaw, bilang isang Gemini, ay taglay ang pambihirang abilidad na makakita ng mahika sa mga simpleng sandali, isang natatanging talento na nagpapatingkad sa iyong personalidad. Ang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo upang kumonekta sa iyong masigla at mapaglarong panig. Isang paalala na hindi kailangang maging seryoso ang lahat ng bagay. Sa iyong mga kamay, ang isang simpleng gawain ay maaaring maging isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Ang pagkamalikhain mo ay lumalabas hindi lamang sa sining kundi pati na rin sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, hayaang ang iyong likas na pag-uusisa ang maging gabay mo upang matuklasan ang mga nakatagong hiwaga at kasiyahan sa mga bagay na maaaring hindi pinapansin ng iba. Pansinin ang maliliit na detalye sa paligid mo, mula sa paggalaw ng mga ulap hanggang sa tunog ng kalikasan, dahil ang mga ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Habang nilalakbay mo ang iyong araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung may mga nakaraang pagkadismaya o sama ng loob na patuloy na bumabagabag sa iyong isipan. Ang mga emosyon na ito, bagamat tila tahimik na nananatili sa sulok ng iyong puso, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong pang-araw-araw na kilos at pakikitungo sa iba. Ang hindi mo namamalayang bigat ng mga alaala o mga hindi pa nalulutas na damdamin ay maaaring humadlang sa iyong kakayahang maging ganap na masaya at malaya. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-unawa sa mga damdaming ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong gumaling at lumago. Ang pagninilay-nilay ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan upang maproseso ang mga ito, kaya't maaaring makatulong kung magsusulat ka ng iyong mga saloobin o kausapin ang isang pinagkakatiwalaang tao. Ang pagkilala sa iyong sariling emosyonal na estado ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa mas maayos na relasyon sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Tandaan na sa bawat pagproseso ng iyong emosyon, isang hakbang ka rin palapit sa mas mapayapang pananaw sa buhay. Ang pagpapatawad, lalo na sa iyong sarili, ay isang mahalagang aspeto ng prosesong ito.
Huwag kang matakot na palayain ang mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin at yakapin ang bagong simula na naghihintay sa iyo. Sa panahong ito, isang malawak na hanay ng mga bagong oportunidad ang naghihintay sa iyo, lalo na dahil ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo. Ang enerhiya na ito ay nagbibigay sa iyo ng perpektong pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa mga praktikal na gawain at responsibilidad na nangangailangan ng iyong atensyon. Ngayong araw ay ang tamang panahon upang tapusin ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Maaaring may mga proyekto o gawain na matagal nang nasa iyong listahan, ngunit hindi mo pa nasisimulan. Gamitin ang lakas ng Virgo upang maging mas disiplinado at organisado. Ang pagtatakda ng malinaw na plano at layunin ay makakatulong sa iyong mas madaling matapos ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga mahahalagang gawain, makakahanap ka ng kasiyahan sa pagkakaroon ng direksyon at disiplina. Ang organisasyon at dedikasyon ay susi sa iyong tagumpay ngayong araw, kaya't huwag hayaang maagaw ng kalat o kaguluhan ang iyong focus. Maging mapanuri sa iyong mga desisyon at tiyaking inuuna ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa ganitong paraan, hindi lamang pagiging produktibo ang iyong makakamit kundi pati na rin ang pakiramdam ng kasiyahan at katuparan sa pagtatapos ng araw. Habang tinutupad mo ang iyong mga gawain, alalahanin ang kahalagahan ng intensyon sa bawat kilos mo. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay may potensyal na bumuo ng mas positibong kapaligiran sa iyong paligid. Maging ang pinakasimpleng aksyon, tulad ng pagsisimula ng araw ng may positibong pananaw o pagpapakita ng kabaitan sa iba, ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa iyong araw at sa araw ng iba. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang ngiti, isang mabuting salita, o isang simpleng kilos ng pagdamay, sapagkat ang mga bagay na ito ay may kakayahang bumago ng enerhiya sa paligid mo. Maaari mong subukang magbigay ng isang taos pusong papuri sa isang kakilala, tulungan ang isang estranghero, o simpleng maglaan ng oras upang makinig sa isang kaibigan. Ang maliliit na kilos na ito ay maaaring magdala ng hindi lamang saya sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Tandaan na ang mundo ay isang salamin, ang positibong enerhiya na ibinabahagi mo ay babalik rin sa iyo sa iba't ibang anyo. Ngayong araw, mas mainam na isuot ang iyong maswerteng kulay na asul, isang kulay na sumasagisag sa kalmado, katalinuhan, at malinaw na komunikasyon. Ang asul ay may kakayahang palakasin ang iyong mental na linaw at hikayatin ang mas epektibong pagpapahayag ng iyong damdamin at ideya. Kung ikaw ay may mahalagang usapan o negosasyon ngayong araw, ang pagsusuot ng asul ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kumpiyansa at kalmado. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 8, at 22, mga bilang na nagdadala ng balanse, kasaganaan, at matatag na pundasyon sa buhay. Ang 3 ay nagpapahiwatig ng pagiging malikhain at masayang pakikitungo sa iba, ang 8 ay sumisimbolo sa tagumpay at materyal na kasaganaan, habang ang 22 ay isang makapangyarihang numero na sumasalamin sa kakayahang magpatupad ng malalaking pangarap sa realidad. Upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya, subukan ang isang maswerteng gawain, tulad ng pagsusulat ng iyong mga nais makamit sa hinaharap. Ang paggawa ng isang malinaw na listahan ng iyong mga pangarap at layunin ay hindi lamang magbibigay ng direksyon, kundi magpapalakas din ng iyong determinasyon upang makamit ang mga ito. Maaari mong dagdagan ito ng visualization techniques o affirmation upang mas lalong mapalakas ang epekto nito. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong mga pangarap, gaano man ito kaliit, ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali ng katahimikan upang suriin kung paano mo na isakatuparan ang mga mensahe ng sansinukob ngayong araw. May natuklasan ka bang bago tungkol sa iyong sarili? May naipadalang mensahe ba sa iyo ang universo na dapat mong bigyang pansin? Ang araw-araw na buhay ay puno ng mga banayad na palatandaan at gabay,
kaya't sikaping maging mas bukas sa mga ito. Tandaan na ikaw ay isang nilalang na patuloy na lumalago at nagbabago. Ang bawat karanasan, maging ito man ay maganda o may dalang hamon, ay isang hakbang patungo sa isang mas matatag, mas matalinong ikaw. Huwag kalimutang yakapin ang likas mong pag-uusisa at sigla sa buhay, sapagkat ito ang iyong pinakamalaking regalo bilang isang Gemini. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga posibilidad, mas madaling mong matutuklasan ang mga biyayang nakalaan para sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at sa direksyon na tinatahak mo, sapagkat ang iyong hinaharap ay puno ng liwanag at walang katapusang oportunidad. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa pagsapit ng araw na ito, huminto sandali at pakiramdaman ang enerhiyang bumabalot sa iyo, mahal kong Cancer. Isa itong pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao at maunawaan ang mensahe ng universo para sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo nararamdaman ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa kalawakan. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang magsimula muli, upang yakapin ang pagbabago, at upang lumaya mula sa anumang paulit-ulit na gawain na maaaring nagpapabigat sa iyong damdamin. Kung may mga bagay na matagal nang nakaatang sa iyong puso, maaaring ito na ang tamang oras upang bitawan ang mga ito at hayaang ang mas magagaan at positibong enerhiya ang pumalit. Ikaw ay may pambihirang kakayahan na maramdaman ang enerhiya sa paligid mo, kaya't hayaang ang iyong matibay na emosyonal na paninindigan ang magsilbing gabay sa iyong mga desisyon. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na manatili sa isang siklo ng takot at pag-aalinlangan. Sa halip na mahulog sa nakasanayang kilos o pag-iisip, subukang sumubok ng bago. Ang pagbibigay ng puwang sa iyong sarili upang matuklasan ang ibang landas ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang biyaya. Minsan, sa ating pagsunod sa routine, hindi natin napapansin ang mga posibilidad na nasa harapan na pala natin. Ito na ang pagkakataon mong buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan na maaaring magbigay ng sigla at inspirasyon sa iyong buhay. Ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, kaya't mararamdaman mo ang matinding pangangailangan na magkaroon ng kaayusan sa iyong paligid. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong pagiging likas na sensitibo sa enerhiya ay nangangahulugan na ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong emosyonal na estado. Kung magulo ang iyong paligid, maaaring madama mong naguguluhan o nahihirapan kang mag-focus. Maaari rin itong magdulot ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa na parang may bumibigat sa iyong damdamin kahit wala namang malinaw na dahilan. Kaya naman, ito ay isang magandang araw upang linisin, ayusin, at palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Simulan mo ito sa maliliit na hakbang. Magsimula sa isang bahagi ng iyong tahanan, alisin ang mga kalat, at itabi ang mga bagay na hindi na nagbibigay ng halaga sa iyo. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isip at damdamin. Tandaan, ang maaliwalas na kapaligiran ay maaaring maging daan patungo sa mas payapang isipan. Mas madaling mag-isip, magdesisyon, at kumilos kung walang kalat na humahadlang sa iyong enerhiya. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring may mga sandaling makaramdam ka ng pag-aalinlangan sa iyong sarili o sa iyong mga kilos. Ang mga pakiramdam ng pagdududa o pagkapahiya ay maaaring dumaan sa iyong isipan at magdulot ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Maaaring may mga pagkakataong parang hindi sapat ang iyong ginagawa, o kaya naman ay naiisip mong hindi ka pa handa para sa isang bagay na matagal mo nang gustong subukan.
Ngunit mahalagang tandaan na ang pagiging mahina ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang patunay na ikaw ay tunay na tao na may malalim na emosyon at kakayahang matuto mula sa iyong nararamdaman. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay isang senyales ng tunay na lakas, dahil hindi lahat ay may tapang na harapin ang kanilang emosyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat sa pamamagitan nito, matutuklasan mo ang mas malalim na pangunawa sa iyong sarili, at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng araw na ito, maging bukas sa pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, dahil maaaring may mga kasagutan silang maibigay na hindi mo pa nakikita. Ngayong araw, mas magiging epektibo ang iyong mga kilos kung isasama mo ang pagmumuni-muni at pagninilay. Ang pagsasanay ng pagpapasalamat ay makakatulong upang makita mo ang kagandahan sa maliliit na bagay. Minsan, sa ating paghahangad ng malalaking tagumpay, nakakalimutan nating pahalagahan ang simpleng kasiyahan sa buhay, ang init ng araw sa iyong balat, ang hangin na dumadampi sa iyong mukha, o ang isang mabuting salita mula sa isang kaibigan. Sa halip na ituon ang atensyon sa mga bagay na wala ka pa, bigyan ng halaga ang mga biyayang nasa harapan mo na. Ang ganitong mga sandali ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay, kundi isang malakas na kasangkapan upang palitan ang negatibong pananaw ng mas positibong pagtingin sa buhay. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, subukan mong gumamit ng maswerteng kulay ngayong araw, puti at pilak. Ang mga kulay na ito ay sumasagisag sa kaliwanagan ng isip, kalinisan ng intensyon, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kung kaya mong isuot ang mga kulay na ito o gamitin ito sa iyong espasyo, maaari nitong palakasin ang daloy ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 20. Ang mga bilang na ito ay may dalang swerte sa aspeto ng komunikasyon, balanse, at bagong simula. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Upang higit pang mapalakas ang positibong daloy ng enerhiya, subukang magsulat ng mga bagay na nais mong ipagpasalamat sa isang papel, at itabi ito sa isang ligtas na lugar. Ang ganitong gawain ay hindi lamang naglalabas ng positibong enerhiya, kundi tumutulong din upang ipaalala sa iyo kung gaano karaming biyaya ang mayroon ka sa iyong buhay. Habang lumilipas ang mga oras, pagnilayan kung paano mo nais gugulin ang natitirang bahagi ng araw. Mayroon ka bang nais baguhin sa iyong pang-araw-araw na gawain? Mayroon ka bang matagal nang gustong subukan, ngunit hindi mo pa nagagawang bigyan ng oras? Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang simulan ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. Huwag hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan, sa halip, gamitin mo ito bilang lakas upang ipakita sa mundo ang iyong kakayahan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit na maliit lamang, ay isang hakbang patungo sa isang mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi kailangang malaki o biglaan. Kahit maliliit na hakbang ay may kapangyarihang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpahinga at alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Marami kang nagawa ngayong araw, at nararapat lamang na bigyan mo ng halaga ang iyong sariling pagsisikap. Alalahanin na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto at pagbabago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas matibay. Kaya't sa iyong pagtulog ngayong gabi, yakapin mo ang panibagong lakas na dala ng araw na ito, at maghanda sa mga darating pang oportunidad na naghihintay sa iyo. Maging matapang, maging bukas sa pagbabago, at patuloy na magtiwala sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay isang taong may napakalaking potensyal. Ang universo ay nasa iyong tabi, gumagabay sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, tila kumikinang ang mundo sa harap mo, puno ng potensyal at walang katapusang posibilidad, mahal kong Leo. Ang iyong likas na enerhiya ay bumabalot sa iyo tulad ng isang nagliliyab na apoy, hinahatak ang atensyon ng mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay hindi lamang mapapansin, ito ay mararamdaman, parang isang nagbabagang ilaw na nagbibigay liwanag sa iba. Ngunit sa kabila ng iyong pambihirang aura, magkaroon ng sandali upang huminto at pag-isipan kung paano maaaring bumaluktot ang iyong pananaw dahil sa mga hindi inaasahang alalahanin. Minsan, ang pagkabalisa ay marahang pumapasok sa ating isipan nang hindi natin namamalayan, inaakay tayo sa mga desisyong hindi ganap na sumasalamin sa ating tunay na nais. Mahalaga na kilalanin ang ganitong pakiramdam, hindi upang magpadala rito, kundi upang maintindihan kung paano natin magagamit ang ating emosyon upang lalong mapaunlad ang ating sarili. Ngayon ay isang mahalagang araw upang sumulong at gumawa ng aksyon. Sa iyong lakas at sigla, ikaw ay tila isang mandirigma na handang harapin ang anumang pagsubok. Subalit, maaaring mapansin mong ang anumang pagkadismaya na dulot ng isang mahal sa buhay ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang lungkot na ito ay maaaring tumunog sa kailaliman ng iyong puso, nagbibigay ng isang hamon upang tanggapin at iproseso ang iyong nararamdaman. Mahalagang bigyan ng puwang ang iyong damdamin nang hindi hinahayaan itong lunurin ang iyong masiglang espiritu. Tandaan na ang isang tunay na malakas na tao ay hindi lamang nagpapakita ng tapang kundi may kakayahan ding harapin at unawain ang kanyang sariling emosyon. Huwag kang mag-atubiling maghanap ng mga paraan upang mailabas ang iyong damdamin, maaari itong sa pamamagitan ng pagsusulat, pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan, o simpleng pagninilay upang higit mong maunawaan ang iyong sarili. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng masusing enerhiya ng Virgo, maaari mong maramdaman na mas matagal kaysa sa inaasahan ang pagproseso ng iyong emosyon. Para bang ang universo ay marahang hinihikayat kang pag-isipan ang iyong nararamdaman ng mas maingat, dahan-dahang inaaninag ang mga mas malalim na bahagi ng iyong damdamin na nangangailangan ng iyong atensyon. Huwag mong madaliin ang sarili mong proseso. Ang pag-unawa sa iyong sariling emosyon ay hindi isang bagay na kailangang tapusin agad. Sa halip, ito ay isang biyaya na dumarating sa tamang panahon. Magtiwala na ang malinaw na pananaw ay lilitaw mula sa iyong pagpayag na maging tapat sa sarili mo. Ang pagninilay at pagpapahinga ng isipan ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang mensahe ng iyong puso at isipan, kaya't huwag mong ipilit na magkaroon ng sagot sa lahat ng bagay ng mabilisan. Sa gitna ng introspektibong yugto na ito, tandaan na ang iyong likas na nagniningas na personalidad ay isang liwanag sa iba. Ang iyong tapang at tiwala sa sarili ay maaaring maging inspirasyon sa mga nangangailangan ng gabay. Huwag matakot makipag-usap at magbahagi ng iyong iniisip at nararamdaman. Ang tunay na komunikasyon ay nagdadala ng paglago, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayong araw, may pagkakataon kang gawing isang liwanag ng inspirasyon ang anumang pagkadismaya, ginagawang isang tulay tungo sa mas malalim na koneksyon at panibagong lakas. Maaaring sa simpleng paraan lamang, tulad ng pagbibigay ng isang taos pusong papuri sa isang kasamahan, pagtulong sa isang nangangailangan, o pagbabahagi ng iyong kwento upang mapagaan ang loob ng iba. Ang ganitong mga hakbang, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang enerhiya sa paligid mo. Ang positibong enerhiya ng araw na ito ay lalo pang mapapalakas kung gagamitin mo ang iyong maswerteng kulay, ginto at pula. Ang kulay ginto ay sumisimbolo sa tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa, samantalang ang pula ay nagpapahiwatig ng tapang, sigasig, at sigla. Ito ang mga kulay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo, upang harapin ang anumang hamon ng may determinasyon at sigasig.
Maaari mong isuot ang mga kulay na ito o gamitin ang mga ito sa iyong mga bagay upang mas mapalakas ang kanilang positibong epekto sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 8, 11 at 20. Ang mga bilang na ito ay may dalang enerhiya ng balanse, personal na kapangyarihan, at malalim na pag-unawa sa sarili. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang inspirasyon upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Upang higit pang mapalakas ang positibong daloy ng iyong araw, subukan mong gumawa ng isang maswerteng gawain, maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong pasasalamat. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, o kaya'y simpleng pagninilay habang iniisip ang lahat ng biyaya sa iyong buhay. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay hindi lamang nagdadala ng positibong enerhiya, kundi nagbibigay rin ng mas malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay, tulad ng isang masarap na tasa ng kape sa umaga, ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat, o ang ngiti ng isang estranghero, ay maaaring magdala ng di matatawarang kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat, mas lalo mong mapapalalim ang iyong koneksyon sa universo at sa mga biyayang patuloy na dumarating sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan kung paano mo ginamit ang iyong oras at enerhiya. Mayroon ka bang mga bagong natutunan tungkol sa iyong sarili? Mayroon bang mga sitwasyon na nagtulak sa iyo upang mas maunawaan ang iyong emosyon? Ano man ang iyong sagot, tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at matuto. Walang aksayang oras kung ang bawat sandali ay ginamit upang mas mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa iba. Sa iyong paghiga ngayong gabi, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng kapayapaan. Alam mong ikaw ay isang makapangyarihang nilalang, puno ng liwanag at lakas. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ikaw ay patuloy na naglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Yakapin ang bawat pagkakataon, panatilihin ang tiwala sa sarili, at ipagpatuloy ang pagsulong ng may tapang at determinasyon. Ang universo ay nasa iyong tabi, gumagabay at sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-12 ng Marso, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw, maaaring maramdaman mo ang pagdating ng isang bagong simula, puno ng kaliwanagan at direksyon. Ang araw na ito ay may dalang enerhiya na nagpapalakas sa iyong kakayahang manatiling nakaugat sa realidad at hinahasa ang iyong likas na pagiging praktikal. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan na nasa iyong tanda, ang iyong likas na talino sa organisasyon at pagsusuri ay mas tumitibay, nagbibigay sa iyo ng mas matalas na kakayahang unawain ang mga pangyayari sa paligid mo. Sa ganitong kalagayan, maaari mong mapansin na mas malinaw mong nakikita ang mga bagay-bagay, mula sa maliliit na detalye hanggang sa mas malalaking larawan ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang anumang hamon ay magdala sa iyo ng pag-aalinlangan. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na talino sa paglutas ng problema. Sa bawat pagsubok na dumarating, tandaan na mayroon kang kakayahang pagtagumpayan ito dahil sa iyong likas na sipag, talas ng pag-isip, at determinasyon. Ang iyong kakayahang makita ang mga aspeto ng isang sitwasyon mula sa iba't ibang anggulo ay isang natatanging katangian na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay kung gagamitin ng tama. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong mga aksyon ay dapat na sumasalamin sa iyong mga iniisip. Madalas, nahuhulog ka sa bitag ng sobrang pag-isip o labis na pagsusuri sa mga sitwasyon, kung saan paulit-ulit mong sinusuri ang isang desisyon bago ka tuluyang kumilos. Bagamat mahalaga ang pagiging maingat, tandaan na hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang tunay na halaga ng iyong kaalaman ay nasa kakayahan mong ipatupad ito sa totoong buhay.
Kung patuloy mong hahayaan ang pagdududa na pigilan ka sa pagsasakatuparan ng iyong mga plano, maaaring makaligtaan mo ang mahahalagang oportunidad na nasa iyong harapan. Ang iyong pagiging Virgo ay nangangahulugan ng isang malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay, ngunit kailangan mo ring bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng pag-isip at pagkilos. Sa bawat ideyang nais mong ipatupad, subukang gawin itong hakbang-hakbang upang hindi ka masyadong ma-overwhelm sa dami ng dapat gawin. Ito ay isang magandang araw upang ituon ang iyong atensyon sa pagpaplano, pagsusuri ng mga detalye, at pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap sa pamamagitan ng maliliit, ngunit makabuluhang hakbang. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, huwag kang matakot na makinig sa sinasabi ng iba. Sa kabila ng iyong pagiging analytical at independyente, may malaking halaga sa pakikinig sa mga payo ng mga mahal mo sa buhay. Minsan, maaaring iniisip mong ikaw lang ang may tamang sagot o ang tanging nakakaunawa sa isang sitwasyon, ngunit tandaan na ang karunungan ay nagmumula rin sa iba't ibang pananaw. Ang kanilang mga salita ay maaaring nagtataglay ng mahahalagang aral na maaaring hindi mo agad napapansin. Kahit gaano pa kaliit o kasimple ang kanilang sinasabi, maaaring ito ang susi sa mas malalim mong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa lohika at istruktura, minsan, ang pinakamahalagang kasagutan ay nagmumula sa damdamin at koneksyon sa ibang tao. Subukang lumapit sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring may ibang pananaw sa sitwasyong kinakaharap mo. Minsan, isang simpleng pag-uusap lamang ang kailangan upang magkaroon ka ng bagong direksyon o inspirasyon sa kung ano ang susunod mong gagawin. Kung sakaling makaranas ka ng sandali ng pag-aalinlangan o kawalan ng kasiguraduhan, tandaan na ang iyong mga iniisip ay hindi laging sumasalamin sa katotohanan. Madaling mahulog sa bitag ng labis na pagsusuri o pagdududa sa sarili, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi mo pa alam ang lahat ng sagot. Ngunit mahalagang tandaan na ang buhay ay hindi palaging sumusunod sa perpektong plano na nasa iyong isipan. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga hindi planadong pagkakataon ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi mo man lang inisip na magiging posible. Sa halip na labis na pag-isipan ang bawat detalye, subukan mong pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang sandali. Magpasalamat sa kung anong mayroon ka ngayon at hayaang ang positibong pananaw ay magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon upang magpatuloy. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Kapag mas pinahahalagahan mo ang mga biyayang nasa harapan mo, mas nagiging masaya at kontento ka sa iyong kasalukuyang kalagayan. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kulang o hindi mo pa naaabot, ituon ang iyong pansin sa kung ano ang mayroon ka at kung paano mo ito mapapalago. Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang iyong mga pangarap, kundi ito ay isang paraan upang mapanatili ang balansing pananaw. Isang pagsasanay sa pagyakap sa kasalukuyan habang patuloy na lumalakad patungo sa mas magandang hinaharap. Maglaan ng ilang minuto ngayong araw upang magnilay sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong isang tagumpay na iyong nakamit, isang simpleng sandali ng kapayapaan, o isang tao na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ngayong araw, bigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong sarili na maging mas konektado sa iyong panloob na boses. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang mas malalim na kahulugan sa iyong mga ginagawa. Anong mga bagay ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katuparan? Ito ang mga tanong na maaaring lumitaw sa iyong isipan ngayong araw, at ang sagot ay maaaring hindi agad lumitaw, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong intuisyon, makikita mong unti-unti kang dadalhin sa tamang direksyon. Bigyan ng oras ang iyong sarili upang makinig sa iyong damdamin at intuisyon, ito ang iyong gabay patungo sa mas makahulugang buhay.
Upang higit pang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukan mong isuot o gamitin ang iyong maswerteng kulay, berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago, balanse, at kalmado, habang ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagiging grounded. Ang mga kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong focus at tiyakin na ikaw ay gumagawa ng matatalinong desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 12, at 22. Ang mga bilang na ito ay may dalang enerhiya ng espiritualidad, karunungan, at tamang direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong pagnilayan kung paano mo nagamit ang iyong mga talento at kakayahan upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong paligid. Marahil ay may mga bagong aral kang natutunan, o baka may mga simpleng sandali na nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ano man ang iyong naranasan ngayong araw, tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng iyong patuloy na pag-unlad. Habang nagpapahinga ka ngayong gabi, hayaan mong yakapin ang pakiramdam ng kapanatagan, alam mong ikaw ay nasa tamang landas. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong paglalakbay, ang mahalaga ay patuloy kang sumusulong, anuman ang bilis. Ikaw ay isang matalino, mapanuri, at matatag na individual. Anuman ang iyong harapin bukas, alam mong may kakayahan kang lampasan ito. Yakapin ang iyong tapang, magtiwala sa iyong sarili, at magpatuloy sa pagbuo ng isang buhay na tunay na sumasalamin sa kung sino ka. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-12 ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng buwan ang isang banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na nagpapalalim sa iyong likas na kakayahang lumikha ng balanse at kagandahan sa iyong buhay. Bilang isang Libra, likas mong hinahanap ang harmonya sa lahat ng aspeto ng iyong pag-iral, sa iyong kapaligiran, sa iyong mga relasyon, at maging sa iyong panloob na mundo. Ang araw na ito ay nagdadala ng pambihirang pagkakataon upang bigyang pansin ang maliliit na bagay na bumubuo sa kagandahan ng iyong araw-araw na buhay. Isang simpleng muling pag-aayos ng iyong tahanan, pagdaragdag ng mga dekorasyong nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso, o kahit simpleng paglilinis ng iyong espasyo, ay maaaring magdala ng bagong inspirasyon at kasiglahan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang maaliwalas at maayos na kapaligiran. Ang mga ito ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at palakasin ang iyong enerhiya upang harapin ang anumang hamon na dumating sa iyo ngayong araw. Ang pagsasaayos ng iyong kapaligiran ay hindi lamang tungkol sa panlabas na kaayusan, kundi pati na rin sa pagpapadali ng iyong daloy ng enerhiya at emosyon. Sa pamamagitan ng isang mas maaliwalas at organisadong espasyo, mas nagkakaroon ka ng kalinawan ng isipan, mas madaling nakakahanap ng inspirasyon, at mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Minsan, ang pagbawas ng kalat sa paligid ay katumbas din ng pagbawas ng kalituhan sa isipan, kaya't kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o stress, subukang ayusin ang iyong paligid at mapapansin mong mas nagiging payapa at malinaw ang iyong pakiramdam. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa iyong panloob na mundo. Marahil ay oras na upang pakinggan ang iyong sarili ng mas malalim at bigyan ng pansin ang iyong emosyon. Ano ang tunay mong nararamdaman sa ngayon? May mga bagay ba sa iyong isipan na matagal mo nang nais linawin? Ang tahimik na tinig sa loob mo ay maaaring may mga mahalagang mensaheng nais iparating sa iyo. Huwag kang matakot na magnilay at hanapin ang kasagutan sa pamamagitan ng introspeksyon. Minsan, ang pinakamalalim na karunungan ay matatagpuan sa katahimikan at sa pagpapahintulot sa iyong sarili na makinig sa sariling damdamin. Ang pagpapahalaga sa sarili at pagbibigay ng oras para sa iyong emosyonal na pangangailangan ay hindi isang bagay na dapat isantabi. Ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas malalim na pangunawa sa sarili.
Sa pamamagitan ng pagbibigay oras upang kumonekta sa iyong damdamin, mas nagiging matibay ka sa pagharap sa hamon ng buhay, at mas nagkakaroon ng direksyon ang iyong mga desisyon. Ang simpleng pagsasara ng iyong mga mata, paghinga ng malalim, at pagbibigay ng pansin sa iyong nararamdaman ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong emosyonal na katatagan at mapanatili ang balanse sa iyong isipan. Sa araw na ito, gamitin ang iyong likas na pagiging diplomatiko at balanse sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang iyong kakayahang makita ang magkabilang panig ng isang sitwasyon ay isang malaking biyaya, ngunit tiyakin mong hindi ka masyadong nagdadalawang isip. Sa halip na mabalisa sa pagpili, hayaan mong ang iyong intuwisyon at praktikal na pag-iisip ang gumabay sa iyo. Ang simpleng pagpapahalaga sa kung ano ang tunay mong nais ay maaaring maging susi sa mas matibay at makabuluhang mga desisyon. Ang pagtatasa sa iba't ibang aspeto ng isang desisyon ay isang mahalagang proseso, ngunit mahalaga rin ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Hindi lahat ng desisyon ay kailangang perpekto, at hindi lahat ng pagpili ay dapat ikatakot. Minsan, ang simpleng pagsunod sa iyong pakiramdam at pagtitiwala sa iyong kakayahan ay sapat upang magdala sa iyo ng tamang direksyon. Subukan mong ituon ang iyong pansin sa kung ano ang talagang mahalaga, at huwag hayaang ang labis na pag-aalinlangan ay pumigil sa iyo na gumawa ng hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa mga pangarap na matagal mo nang nais abutin. Ang mga simpleng hakbang na ginagawa mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa hinaharap. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na kilos, ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa iyong nais na direksyon. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin at gawin ang mga hakbang upang maisakatuparan ang mga ito. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang proyekto, pagsulat ng iyong mga ideya, o pakikipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Ang bawat aksyon na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Walang pangarap na masyadong malayo kung handa kang maglaan ng oras at pagsisikap upang ito ay matupad. Kahit na tila mabagal ang progreso, tandaan na ang bawat araw na dumaraan ay isa pang pagkakataon upang lumapit sa iyong mga pangarap. Ang pagpapatuloy ng iyong pagsisikap ay mas mahalaga kaysa sa bilis ng iyong pag-usad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul at pilak, mga kulay na nagpapalakas ng kalmado, katalinuhan, at intuisyon. Ang asul ay nagdadala ng kapayapaan at mental na kaliwanagan, habang ang pilak ay sumisimbolo sa pagiging bukas sa mga pagbabago at sa mas mataas na antas ng pangunawa. Ang mga kulay na ito ay maaaring magdala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na sarili at sa mga posibilidad na naghihintay sa iyong landas. Upang mapalakas pa ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukang gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay, tulad ng pananamit, accessories, o kahit dekorasyon sa iyong tahanan. Ang simpleng pagsusuot ng kulay na nagdadala ng positibong enerhiya ay maaaring makatulong sa iyong pangkalahatang estado ng pag-isip at magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa sarili. Habang lumilipas ang araw, hayaan mong ang iyong puso at isipan ay manatiling bukas sa mga oportunidad na maaaring dumating. Minsan, ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa hindi inaasahang mga pangyayari. Magtiwala ka na ang universo ay gumagalaw sa paraang makabubuti sa iyo, at lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan. Anuman ang mga pagsubok na iyong kinakaharap, tandaan mong mayroon kang kakayahang hanapin at likhain ang harmonya sa iyong paligid. Ang pagiging bukas sa mga pagbabago at pagtitiwala sa proseso ng buhay ay maaaring magdala sa iyo ng mas maraming biyaya at tagumpay. Sa bawat araw na lumilipas, nagkakaroon ka ng bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at lumapit sa isang mas maliwanag na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong yakapin ang pakiramdam ng pasasalamat. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan ngayong araw?
Anong mga aral ang natutunan mo? Minsan, ang simpleng pagbibigay pansin sa magagandang bagay sa ating buhay ay maaaring magdala ng mas malaking kasiyahan at inspirasyon. Habang naghahanda ka upang magpahinga, alalahanin mong ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matibay sa bawat araw na lumilipas. Ang landas mo ay patuloy na bumubuo ng isang magandang kwento, isa na puno ng pagmamahal, balanse at tagumpay. Yakapin ang iyong kakayahang lumikha ng kagandahan, hindi lamang sa iyong paligid, kundi pati na rin sa iyong sariling buhay. Magtiwala ka sa iyong sarili, pahalagahan ang iyong paglalakbay, at patuloy na lumakad ng may tiwala at inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay puno ng pangako at posibilidad, Scorpio. Mararamdaman mo ang banayad na paggalaw ng sansinukob, parang isang mahinahong ihip ng hangin na nagtutulak sa iyo sa tamang direksyon. Sa iyong kalooban, may isang matinding damdamin na nagsasabing na yon ay isang pagkakataon upang kumilos, upang yakapin ang mga pagsubok at gawing hakbang ang bawat hamon tungo sa tagumpay. Likas sa iyo ang pagiging matatag at hindi mo hinahayaang madaig ka ng anumang balakid, at ngayong araw, ang katatagan mong ito ang siyang magiging sandigan mo upang makamit ang tagumpay. Walang bagay na masyadong mahirap para sa isang taong may matibay na loob at malinaw na layunin. Ipagpatuloy mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, dahil ang iyong paniniwala sa sariling kakayahan ang siyang magiging susi upang mapagtagumpayan mo ang anumang hamon na dumating sa iyong landas. Sa buhay, ang bawat pagsubok ay may dalang aral. Isipin mo kung gaano ka nakalayo sa iyong paglalakbay, marahil dati ay may mga pagkakataon na inakala mong hindi mo na malalampasan ang isang suliranin, ngunit narito ka ngayon, mas matibay, mas marunong, at mas handang harapin ang mundo. Ang bawat paghihirap na iyong pinagdaanan ay isang hakbang patungo sa iyong tagumpay, at ang bawat sugat na iniwan nito ay patunay ng iyong katatagan. Ngayong araw, ang bawat pagkabigo ay maaaring maging simula ng isang bagong pagkakataon. Huwag matakot sa mga pagsubok, dahil ito ang maghuhubog sa iyong tagumpay. Tandaan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilang ng tagumpay na iyong nakamit kundi sa kakayahan mong bumangon sa bawat pagbagsak. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong laban, dahil ang kinabukasang pinapangarap mo ay nasa loob ng iyong mga kamay. Sa pagyakap ng buwan sa Virgo, may hatid itong enerhiyang nagtutulak sa iyo na bigyang pansin ang maliliit na detalye. Minsan, nasa maliliit na bagay ang sikreto ng tagumpay, ang maingat na pagpaplano, ang matalinong paggamit ng oras, at ang pagiging masinop sa bawat gawain. Hindi kailangang malaki agad ang iyong hakbang, minsan, ang maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain ang siyang nagbubunga ng pinakamalaking tagumpay sa hinaharap. Gamitin ang araw na ito upang ayusin ang iyong mga plano, linisin ang iyong isipan, at ituon ang iyong sarili sa mga bagay na tunay na mahalaga. Huwag mong hayaang ang kaguluhan sa paligid mo ay maging hadlang sa iyong pag-unlad. Sa halip, yakapin mo ang organisasyon at disiplina bilang mga kasangkapan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Minsan, sa sobrang pagiging abala natin sa ating sariling landas, nakakalimutan nating may ibang tao rin na nangangailangan ng ating tulong. Kapag may lumapit sa iyo ngayon upang humingi ng payo o suporta, huwag kang magdalawang isip na tumulong. Ang iyong natural na kakayahang maging isang tagapagtaguyod para sa iba ay isang biyaya, isang regalo na maaaring magdala ng inspirasyon hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Ang pagbibigay ng tulong ay hindi lamang isang responsibilidad kundi isang oportunidad upang palagin ang iyong koneksyon sa iba. Minsan, sa isang simpleng salita ng paghimok o isang maliit na kilos ng kabaitan, maaari mong mabago ang takbo ng buhay ng isang tao. Huwag mong ipagkait ang kabutihang ito, dahil maaaring dumating ang araw na ikaw naman ang mangangailangan ng liwanag mula sa iba.
Ang pagtutulungan at pakikipag-ugnayan sa iba ay may hatid na hindi matatawarang halaga. Sa isang simpleng kilos ng kabutihan, maaari kang makalikha ng isang positibong epekto na magpapalawak sa iyong mundo. Isipin mo ang isang maliit na apoy na unti-unting lumalaki, ang iyong tulong, kahit gaano kaliit, ay maaaring magsindi ng inspirasyon sa iba. Ang isang mabuting gawa ay parang isang alon sa tubig, anumang maliit na galaw ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa paligid. At sa pagbibigay mo ng liwanag sa iba, mas lalo ring nagliliwanag ang iyong sariling landas. Hindi mo alam kung ang simpleng pag-abot mo ng kamay sa iba ngayon ay magiging susi upang ikaw din ay matulungan sa hinaharap. Sa paglalakbay mo ngayong araw, pag-isipan kung paano ang kasabikan at saya ay nakaapekto sa iyong kalooban. Kapag lumalapit ka sa isang gawain na may masidhing kasiyahan at determinasyon, hindi lang nagiging magaan ang trabaho, kundi mas nagiging epektibo rin ito. Ang positibong pananaw ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magpabago ng iyong kapalaran. Sa halip na tingnan ang mga hamon bilang pabigat, yakapin ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Tandaan na ang pananaw mo ang siyang makakabago sa daloy ng iyong araw. Kung pipiliin mong maging positibo, mas madaling makukuha ang mga positibong resulta. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ng mga bagay na hindi mo makontrol. Sa halip, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na kaya mong gawin at pagbutihin ang mga ito. Ngayon, pag-isipan mo rin ang iyong mga layunin. Ano ang mga bagay na gusto mong makamit? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang iniingatan sa iyong puso? Ang araw na ito ay isang paalala na wala kang limitasyon, ang tanging hadlang lamang ay ang iyong sariling pag-aalinlangan. Ang bawat pangarap ay may kakayahang maging totoo kung pagbibigyan mo ito ng sapat na dedikasyon at pagsisikap. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa proseso ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang makita agad ang buong landas, ang mahalaga ay patuloy kang humahakbang patungo sa iyong pangarap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas ng loob, enerhiya, at pagkilos, habang ang itim ay nagdadala ng misteryo, proteksyon, at lalim ng pag-iisip. Kung nais mong mapalakas ang iyong kumpiyansa, at tapang sa araw na ito, magsuot o gumamit ng mga bagay na may kulay pula. Samantala, kung nais mong mapanatili ang iyong panloob na lakas at katahimikan, isama ang itim sa iyong mga pinipiling damit o accessories. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang palamuti kundi may dalang enerhiya na maaaring makatulong sa iyong pang-araw-araw na disposisyon. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 5, 7, at 22. Ang 5 ay sumisimbolo sa pagbabago at pakikipagsapalaran, ang 7 ay may kaugnayan sa karunungan at panloob na kaliwanagan, habang ang 22 ay nagsasaad ng katuparan ng malalaking pangarap. Magkaroon ng tiwala sa sarili na kaya mong maabot ang iyong mga layunin, at gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw. Upang higit pang mapalakas ang iyong swerte, subukan mong gawin ang isang maswerteng gawain tulad ng pagsulat ng iyong mga mithiin. Ang pagsulat ay isang makapangyarihang paraan upang maipahayag ang iyong mga pangarap sa sansinukob. Ang malinaw na paglalatag ng iyong mga layunin ay isang hakbang sa direksyon ng kanilang katuparan. Maaari mo ring pagnilayan ang iyong mga nagawa at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit, dahil bawat hakbang na iyong ginagawa ay mahalaga. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay. Ano ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na iyong ipinagpapasalamat? Minsan, sa pagmamadali natin sa buhay, nakakalimutan nating huminto sandali upang pahalagahan ang ating pag-unlad. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang taong patuloy na lumalago, at bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti, mas matalino, at mas matatag. Ang iyong landas ay patuloy na nagbubukas ng maraming posibilidad. Magtiwala sa iyong kakayahang malagpasan ang anumang pagsubok,
at tandaan na ikaw ay may kapangyarihang likhain ang buhay na iyong minimithi. Yakapin ang iyong lakas, ipagmalaki ang iyong mga tagumpay, at harapin ang hinaharap ng may tapang at pananampalataya. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang enerhiya para sa iyo, Sagittarius. May hatid itong panibagong pagtingin sa iyong buhay, isang pagkakataong muling pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga. Nararamdaman mo ang pagnanais na magbago, magbalik tanaw, at muling suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nangangailangan ng pagbabago. Marahil may mga bagay ka ng matagal nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa naisa sa katuparan. Baka may mga pangarap kang isinantabi dahil sa mga balakid o takot na hindi mo kayang lampasan. Ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang mas matinding udyok na balikan ang mga ito, at bigyan ang iyong sarili ng bagong pagkakataon upang makamit ang iyong minimithi. Ang pagninilay sa iyong nakaraan at kasalukuyan ay maaaring magbigay sa iyo ng linaw kung paano mo nais hubugin ang iyong hinaharap. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, hinihikayat ka nitong maging mas analytical at mapanuri sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Ang pagiging malaya mong espiritu ay kadalasang naghahatid sa iyo sa iba't ibang direksyon, ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng sansinukob na ituon ang iyong pansin sa mas maliliit na detalye sa iyong buhay. Ang mga simpleng bagay na madalas mong hindi pinapansin ay maaaring may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Isaalang-alang kung paano ka nakikitungo sa iba, paano mo tinatrato ang iyong sarili, at kung paano mo hinuhubog ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat maliit na desisyong ginagawa mo ngayon ay maaaring magbunga ng mas malaking pagbabago sa hinaharap. Mahalaga ang pagsusumikap at pagpupursige, ngunit mas mahalaga rin ang matalinong pagpaplano at pag-aalaga sa sarili. Maglaan ng oras upang unawain ang mga bagay na tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng direksyon sa iyo. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, hayaan mong ang iyong likas na pagkamausisa at pagnanais na matuto ang siyang humubog sa iyong mga interaksyon. Ikaw ay isang malayang espiritu na laging naghahanap ng kasagutan sa mas malalalim na tanong ng buhay. Ngayong araw, mas lalo mong mararamdaman ang pangangailangang makipag-usap at makisali sa mga diskusyong may kabuluhan. Maghanap ng mga pag-uusap na magpapalawak sa iyong pananaw, magpapalalim sa iyong pangunawa, at magbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Ang pakikipagpalitan ng kaalaman at ideya ay maaaring maging susi upang makahanap ka ng direksyon sa mga bagay na matagal mo nang iniisip. Maaari kang makatagpo ng isang tao o makabasa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw tungkol sa isang aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang pinag-iisipan. Ang iyong likas na kakayahang maging masigasig sa paghahanap ng bagong kaalaman ay isang biyaya, kaya gamitin ito upang mas mapalalim ang iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Huwag matakot na tanungin ang iyong sarili, nasaan ka na ba sa iyong paglalakbay? Ano ang mga bagay na kailangan mong baguhin upang makamit ang iyong mga layunin? Ang buhay ay isang walang hanggang proseso ng pagkatuto, at ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na yakapin ang mga aral na dumarating sa iyo. Maglaan ng oras upang mapag-isipan ang iyong mga nakaraang desisyon, at kung paano mo magagamit ang mga natutunan mula rito upang mapabuti ang iyong hinaharap. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat, ngunit mahalagang magkaroon ng direksyon at layunin sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Dahil nasa ilalim ng Virgo ang buwan, mas lalong pinaigting ang iyong kakayahang magsuri at magplano. Gamitin ang enerhiyang ito upang suriin ang iyong mga pangarap at ambisyon. Mayroon ka bang mga layunin na nais mong abutin, ngunit tila hindi mo pa natutukan? Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang matupad ang iyong mga pangarap. Minsan,
ang pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw sa ating mga layunin ay sapat na upang bigyan tayo ng motibasyon upang kumilos. Maaari mong simulan ang araw sa pamamagitan ng paggawa ng isang listahan ng iyong mga nais gawin o kaya'y paglalaan ng oras upang isa-isahin kung paano mo maisasakatuparan ang bawat isa. Ang pagiging organisado at may plano ay makakatulong sa iyo upang mas madaling makamit ang iyong mga pangarap. Ang iyong pagnanais na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga tao ay magiging mas matindi ngayong araw. Mas lalo mong mararamdaman ang pangangailangang maunawaan, hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iba. Ang bawat interaksyon na mayroon ka ngayon ay maaaring magdala ng mahalagang aral na makakatulong sa iyo sa iyong personal na pag-unlad. Huwag mong ipagwalang bahala ang maliliit na usapan, dahil ang mga ito ay maaaring magdala ng mahahalagang mensahe na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Ang pagbibigay ng oras sa pakikinig at pag-unawa sa iba ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Maaaring may isang tao na magbibigay sa iyo ng inspirasyon o isang pagkakataon na hindi mo inaasahan, ngunit makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at ginto. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan ng isipan, at bukas na komunikasyon, habang ang ginto naman ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, kumpiyansa, at tagumpay. Kung nais mong mapanatili ang balanse at kapayapaan sa iyong isipan, magsuot o gumamit ng mga bagay na may kulay bughaw. Samantala, kung nais mong mapalakas ang iyong tapang at paniniwala sa sarili, isama ang ginto sa iyong mga pinipiling kasuotan o accessories. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang tamang enerhiya sa iyong araw at bigyan ka ng kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 3, 9 at 25. Ang 3 ay sumisimbolo ng pagpapahayag ng sarili, pagkamalikhain, at komunikasyon. Ang 9 ay may kaugnayan sa espiritualidad at mas mataas na antas ng pangunawa, habang ang 25 ay sumasalamin sa talino, intuisyon, at kakayahang makakita ng mas malalim na kahulugan sa mga bagay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Ang pagsasaalang-alang sa mga numerong ito ay maaaring makatulong sa iyo upang makagawa ng mas matalinong mga desisyon. Upang higit pang mapalakas ang iyong swerte, subukan mong gawin ang isang maswerteng gawain, tulad ng pagmumuni-muni o pagsulat ng iyong mga iniisip at layunin. Ang pagsasalin sa papel ng iyong mga pangarap at damdamin ay isang makapangyarihang paraan upang maipahayag ang iyong nais at maipadala ang enerhiya nito sa sansinukob. Maaari mo ring subukan ang pakikinig sa inspirasyonal na musika o pagbabasa ng mga aklat na makakapagpalawak ng iyong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga karanasang dumaan sa iyo. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Minsan, sa dami ng nangyayari sa ating buhay, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating sarili upang pasalamatan ang ating sariling pagsisikap. Huwag mong kalimutan na ikaw ay patuloy na lumalago, at bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang iyong landas ay patuloy na nagbubukas ng maraming posibilidad. Magtiwala sa iyong kakayahang malagpasan ang anumang pagsubok, at tandaan na ikaw ay may kapangyarihang likhain ang buhay na iyong minimithi. Yakapin ang iyong lakas, ipagmalaki ang iyong mga tagumpay, at harapin ang hinaharap ng may tapang at pananampalataya. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa ika-12 ng Marso, 2025. Sa pagsisimula ng araw na ito, tinatawag ka ng enerhiya ng sansinukob upang ipamalas ang iyong likas na determinasyon. Capricorn, ang iyong tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa iyong masidhing hangarin na makamit ang tagumpay kundi pati na rin sa iyong kakayahang mag-alaga, umunawa,
at magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Minsan, sa sobrang dami ng iyong ginagawa at pinangangasiwaan, hindi mo namamalayan na may mga pagkakataong nararamdaman mong ikaw ay lubos na napapagod o nalilito. Subalit, sa gitna ng mga pagsubok at bigat ng responsibilidad, huwag mong kalimutang bigyan ng puwang ang sarili upang magnilay at kilalanin ang tunay mong damdamin. Ang pag-unawa sa sarili ay isang mahalagang hakbang upang makahanap ng kaliwanagan at direksyon sa iyong buhay. Mahalaga rin na hindi mo hayaang lamunin ka ng iyong ambisyon. Ang pagkakaroon ng balansing pananaw sa trabaho at personal na buhay ay isang susi sa pangmatagalang tagumpay at kaligayahan. Ngayong araw, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ang mga pagbabagong maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong kaisipan at emosyon. May mga pagkakataon na maaaring maramdaman mong tila hindi sapat ang iyong ginagawa, ngunit tandaan na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may kahalagahan. Ang iyong disiplina at pagiging masipag ay ilan sa iyong pinakamalalakas na katangian, kaya't gamitin ang mga ito upang maabot ang iyong mga pangarap habang iniingatan ang iyong emosyonal na kalusugan. Sa pagninilay, tanungin ang sarili, paano ko mas mapapahalagahan ang aking sarili nang hindi nalilimutan ang aking mga pangarap at obligasyon? Ang pagsagot sa tanong na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan at mas matibay na pundasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Isaalang-alang din ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Hindi palaging kailangang maging seryoso sa buhay, minsan, ang pagpapahalaga sa maliliit na kasiyahan ay sapat na upang mapanatili ang iyong sigla at inspirasyon. Ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, isang senyales na panahon ito ng pagiging mas masinop, mas matyaga, at mas mapanuri sa mga detalye ng iyong buhay. Hinihikayat ka ng sansinukob na pag-isipan ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring mangailangan ng pagsasaayos. May mga bagay ba sa iyong routine na maaari mong baguhin upang mapabuti ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan? Mayroon bang mga bagay na madalas mong ipinagpapaliban ngunit ngayon ay nararapat ng bigyan ng atensyon? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ayusin ang iyong mga plano at magtakda ng mas malinaw na direksyon patungo sa iyong pamatagalang layunin. Subukang gumawa ng listahan ng mga bagay na nais mong ayusin o baguhin sa iyong buhay. Ang simpleng pagsasaayos ng iyong mga responsibilidad at pang-araw-araw na gawain ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong sigla at pagiging produktibo. Isa rin itong araw ng pagbubukas ng isipan sa mga bagong pananaw at oportunidad. Maaaring may mga ideya o mungkahi mula sa ibang tao na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang lumihis ng bahagya sa iyong nakagawiang paraan ng paggawa ng mga bagay. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Ang mga pagkakataong nagdadala ng kaunting takot o pag-aalinlangan ay kadalasang siya ring nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalaking posibilidad. Ang pagyakap sa pagbabago ay maaaring maging susi sa mas malalim na personal na paglago. Kung mayroong bagong oportunidad na dumarating, pag-isipan itong mabuti at timbangin kung paano ito makakatulong sa iyong pamatagalang plano. Minsan, ang pagkuha ng isang hakbang na hindi mo inaasahan ay maaaring magdala sa iyo sa isang mas magandang direksyon. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagtulong sa iba ay isa sa iyong pinakamalaking yaman. Ang iyong kakayahang makinig, umunawa, at maging sandigan ng iba ay isang biyaya na hindi lahat ay may kakayahang ibigay. Ngayong araw, mararamdaman mong may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng payo o suporta. Huwag kang mag-atubiling iabot ang iyong tulong, sapagkat ang iyong mga salita at gawa ay maaaring maging liwanag sa buhay ng iba. Ngunit habang tumutulong ka sa iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa sarili, matuto kang maglaan ng balanse sa pagbibigay at pagtanggap. Kung nararamdaman mong ikaw ay nauubos dahil sa dami ng responsibilidad,
Huwag matakot humingi ng pahinga o humingi rin ng suporta mula sa iba. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng lahat ng mag-isa, kundi ang pagkilala kung kailan kailangan mo rin ng tulong mula sa iba. Mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong mga relasyon sa pamilya, kaibigan, at mga kasamahan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang maikling pag-uusap ang maaaring makapagpabago ng araw ng isang tao. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga ay hindi kailangang magmula sa malalaking kilos, kahit ang maliliit na bagay ay may malaking epekto sa pagpapalalim ng koneksyon sa iba. Subukan mong maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa isang matagal nang hindi nakakausap o simpleng gumugol ng sandali kasama ang isang mahal sa buhay. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga taong sumusuporta sa iyo ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa buhay. Pagdating sa maswerteng kulay, ang iyong gabay sa araw na ito ay ang berde at kulay kape. Ang berde ay sumisimbolo ng kasariwaan, pagpapagaling, at balance, isang paalala na mahalagang bigyan ng oras ang sarili upang makahanap ng katahimikan at kaginhawaan. Samantala, ang kulay kape ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, kapanatagan, at pagiging grounded, isang paalala na ang pagiging praktikal at makatotohanan ay mahalagang aspeto ng iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Subukang magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang makatulong sa pagbalanse ng iyong enerhiya ngayong araw. Ang pagsusuot ng tamang kulay ay maaaring makatulong sa iyong kaisipan na maging mas organisado at kalmado. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 12, at 31. Ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon. Ang 12 ay may kinalaman sa balansing buhay at espiritualidad, at ang 31 ay nagdadala ng enerhiya ng determinasyon at pagsusumikap. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang inspirasyon upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Upang higit pang mapalakas ang iyong swerte, subukan ang isang maswerteng gawain tulad ng pagmumuni-muni sa umaga o pagsulat ng iyong mga pangarap sa isang journal. Ang simpleng ritual ng pagsasalin ng iyong iniisip sa papel ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maging malinaw ang iyong direksyon, at mas madali mong maipahayag ang iyong nais sa sansinukob. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang sarili upang balikan ang mga natutunan mo. Ano ang mga aral na ibinigay sa iyo ng araw na ito? Ano ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat? Sa bawat araw na lumilipas, may pagkakataon kang lumago at matuto. Huwag kang matakot na harapin ang bukas ng may tiwala at pananalig sa sarili. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumalapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Magpatuloy ka, Capricorn. Ikaw ay malakas, matyaga, at may kakayahang likhain ang buhay na iyong minimithi. Yakapin ang araw na ito ng may puso at determinasyon, at tandaan na ang bawat pagsubok ay may dalang biyaya sa dulo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa iyo, Aquarius, dahil tinatawagan ka ng sansinukob upang yakapin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa pagsusuri ng iyong mga sitwasyon sa buhay. Ang iyong likas na talino sa pagsusuri at pag-unawa ay mas paigtingin pa ng enerhiyang ito. Kaya naman isang magandang pagkakataon ito upang suriin ang mga paulit-ulit na kaisipang namumuo sa iyong isipan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, pansinin ang mga pattern ng iyong pag-iisip. Paano ba nito naapektuhan ang iyong mga desisyon, kilos, at pakikitungo sa iba?
Ang iyong kakayahang magmasid at pag-aralan ang mga pangyayari sa iyong paligid ay magiging isang mahalagang sandata upang mas maunawaan ang takbo ng iyong buhay. Maaari mong mapansin na may mga bagay na hindi mo dati pinapansin, ngunit ngayon ay bigla mong mapagtutuunan ng pansin. Ang iyong analytical na pag-isip ay mas lalong magiging matalas, kaya naman mas magiging epektibo kang makakagawa ng desisyon na naayon sa iyong pangmatagalang layunin. Sa iyong araw-araw na gawain, maaaring hindi mo namamalayan na may mga nakasanayang isipin o gawin na nagiging hadlang sa iyong paglago. Marahil ay may mga pag-aalinlangan o takot na matagal mo nang kinikimkim, at ngayon ay isang magandang araw upang pagnilayan kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang pagsuri sa iyong damdamin at isipan ay maaaring magdala ng mas malinaw na direksyon kung paano mo mas maisasakatuparan ang iyong mga pangarap at layunin. Kung minsan, ang ating takot ay hindi naman dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi sa takot na hindi natin magawa ang inaasahan ng iba o ng sarili natin. Aquarius, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang lawakan ang iyong pangunawa sa sarili at tanggalin ang anumang pag-aalinlangan na maaaring pumipigil sa iyong pag-unlad. Ang sansinukob ay nagbubukas ng isang napakalakas na oportunidad para sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone. Minsan, natatakot tayong sumubok ng bago dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Subalit, Aquarius, ang iyong diwa ay palaging bukas sa pagbabago, at ngayong araw ay hinihikayat kang yakapin ang ideyang ito. May mga bagay bang matagal mo nang gustong subukan, ngunit hindi mo ginagawa, dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na paglago ay nangyayari kapag tinatanggap natin ang hamon ng pagbabago. Huwag mong hayaang pigilan ka ng iyong sariling takot sa mga posibilidad na maaaring magdala ng tagumpay sa hinaharap. Ang pagbabago ay hindi laging madali, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay upang marating ang mga pangarap mo sa buhay. Isa rin itong magandang araw upang suriin ang iyong emosyon at kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon. Bilang isang Aquarius, minsan ay mahirap para sa iyo na ipahayag ang iyong damdamin, sapagkat mas madalas mong pinipili ang lohikal na pananaw sa halip na ang emosyonal na aspeto ng mga bagay. Gayunpaman, ngayon ay hinihimok ka ng sansinukob na bigyang pansin ang iyong nararamdaman at tuklasin ang mga bagong paraan upang maipahayag ito. Maaaring may mga tao sa iyong buhay na gustong marinig kung ano ang iyong saloobin, mga kaibigan, pamilya, o isang espesyal na tao. Huwag matakot na maging bukas sa iyong emosyon, sapagkat ito ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa damdamin ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas na nagpapakita ng iyong pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba. Habang ginagabayan ka ng analytical na enerhiya ng Virgo, alalahanin na ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang nasusukat sa kung paano mo naiintindihan ang mundo sa isang lohikal na paraan, kundi pati na rin sa iyong kakayahang unawain ang sarili mong emosyon. Sa pamamagitan ng balansing pagsasanay ng parehong pag-isip at damdamin, mas magiging buo ang iyong pananaw sa buhay. Ito ay isang mahalagang aspeto ng iyong personal na paglago, ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong sariling damdamin habang patuloy na sumusulong sa iyong mga adhikain. Huwag mong kalimutan na minsan, ang pagsunod sa iyong intuisyon ay kasing halaga rin ng pagsunod sa lohika. Sa mas praktikal na aspeto, ngayong araw ay maaaring makakita ka ng mga bagong oportunidad na magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magpapalawak ng iyong mga kakayahan. Maging bukas sa mga bagong karanasan, sapagkat ito ay maaaring humantong sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Ang iyong likas na pagiging bukas sa pagbabago ay isang napakalaking biyaya. Gamitin ito upang lumikha ng mas magagandang posibilidad para sa iyong hinaharap. Ang mga bagong oportunidad ay maaaring nasa anyo ng isang proyekto, isang taong makakasalamuha, o isang ideyang bigla na lang darating sa iyong isipan.
Maging bukas sa mga senyales ng sansinukob at huwag palampasin ang pagkakataong maaaring magbukas ng mas magandang landas para sa iyo. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul at pilak. Ang asul ay kumakatawan sa kalinawan ng isipan, kapayapaan, at komunikasyon, na tiyak na makakatulong sa iyong mas malinaw na maipahayag ang iyong mga iniisip at damdamin. Samantala, ang pilak ay may dalang enerhiya ng intuwisyon at proteksyon, isang paalala na dapat mong pakinggan ang iyong panloob na boses habang gumagawa ng mahahalagang desisyon. Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan o sa mga bagay na iyong ginagamit upang higit pang mapalakas ang iyong positibong enerhiya sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11 at 22. Ang 7 ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na pag-unawa, ang 11 ay isang numero ng inspirasyon at bagong simula, at ang 22 ay isang paalala ng kakayahan mong lumikha ng isang matibay at matagumpay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong mga layunin ngayong araw. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip at damdamin sa isang journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas malinaw mong mauunawaan ang iyong mga emosyon, at mas madali mong mapapansin ang mga pattern ng iyong pag-isip. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas matibay na direksyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang mga natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay liwanag sa iyong isipan? Ano ang mga damdaming lumutang at paano mo ito hinarap? Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na paglago. Habang hinaharap mo ang hinaharap, tandaan na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang iyong talino, tapang, at kakayahang makibagay ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay at kasiyahan sa buhay. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, Aquarius, ang mundo ay puno ng mga oportunidad na naghihintay lamang na iyong yakapin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ika-12 ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya ng sansinukob ay nakahanay upang gabayan ka, minamahal na Pisces. Ang iyong likas na kakayahan na makaramdam ng malalim at tunay na koneksyon sa ibang tao ay mas titindi, kaya naman maaari mong maramdaman ang masidhing pagnanais na pagnilayan ang iyong mga damdamin. Ang iyong puso ay puno ng pananabik para sa mas makabuluhang ugnayan, at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-aralan ang lalim ng iyong emosyon, at kung paano ito nakaapekto sa iyong relasyon sa iba. Hayaang ang damdaming ito ang magtulak sa iyo na mas pagtuunan ng pansin ang iyong pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan nito, maaari mong matuklasan ang mga bagay tungkol sa iyong sarili, at sa iyong mga relasyon na hindi mo pa lubos na nauunawaan noon. Ang isang pagninilay sa mga nakaraang pangyayari, sa mga nasabing salita, at sa mga di nasambit na damdamin ay maaaring magbukas ng bagong perspektiba kung paano mo dapat harapin ang hinaharap. Ang pag-unawa sa iyong emosyon ay susi sa mas matibay at mas makahulugang relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang ang buwan ay mahinhing nananahan sa ilalim ng Virgo, hinihikayat kang ituon ang iyong pansin sa mga maliliit na detalye na madalas na hindi napapansin. Ang pagiging maingat sa maliliit na bagay ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa mga pangyayari sa iyong buhay. Minsan, sa ating pagmamadali, nalalampasan natin ang mga mumunting senyales na may mahalagang ibig sabihin. Sa araw na ito, pagsikapan mong bigyang pansin ang mga simpleng bagay, isang ngiti mula sa isang estranghero, isang mensaheng puno ng pagmamahal mula sa isang kaibigan,
o ang paraan ng pagsagot ng isang tao sa iyong mga tanong. Ang mga bagay na ito, bagamat tila hindi ganoon kalaki, ay maaaring may dalang mahahalagang mensahe mula sa sansinukob. Subukang pagmasdan ang iyong paligid at obserbahan kung paano nakikipag-ugnayan sa iyo ang mundo. Ang iyong pagiging sensitibo sa enerhiya ng iba ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga nangyayari sa iyong paligid. Maging bukas sa posibilidad na ang maliliit na kilos ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pananaw at disposisyon. Sa iyong pakikitungo sa ibang tao, tandaan na ang kabaitan at paggalang ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Hindi lahat ng tao ay magbibigay ng parehong enerhiya na ibinibigay mo, at maaaring may ilan na magdudulot ng pagkadismaya o hindi inaasahang mga sitwasyon. Sa halip na magpadala sa negatibong emosyon, piliin na manatiling mahinahon at mapayapa. Ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong emosyon ay isang regalong makakatulong hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang bawat pakikisalamuha ay may dalang enerhiya. Ang pagpili ng pagiging positibo at mahinahon ay makakatulong upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan. Sa halip na gumanti ng hindi maganda sa mga taong may negatibong intensyon, gamitin ang iyong mataas na antas ng pangunawa upang maunawaan ang kanilang pinagmulan. Ang pagiging mahinahon sa harap ng pagsubok ay magpapalakas sa iyong karakter at magpapalalim sa iyong kakayahang magmahal at magpatawad. Ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon para sa pagsasama-sama at sama-samang tagumpay. Magsama ng mga taong may parehong pangarap at adhikain, at hayaang ang inyong pinagsamang lakas ay magdala ng mas matataas na ambisyon. Ang kooperasyon at pagsasama ng ideya ay maaaring humantong sa mas malalaking tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas mabilis na pag-abot sa mga layunin. Huwag matakot na lumapit sa iba at ipahayag ang iyong mga ideya. Ang pagsasama ng iba't ibang pananaw ay maaaring magbigay liwanag sa mas mabisang solusyon at mas magandang resulta. Ang pagbuo ng isang solidong koneksyon sa iba ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mga bagong oportunidad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pangarap at layunin, makakahanap ka ng suporta mula sa mga taong handang tumulong sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga adhikain. Mahalaga rin sa araw na ito ang pagbibigay ng oras para sa iyong sarili. Ang iyong damdamin ay maaaring puno ng enerhiya mula sa iba't ibang pakikisalamuha, kaya't mahalaga na bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at makahanap ng balanse. Subukan mong ayusin ang iyong personal na espasyo at palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon at kapanatagan. Ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyong emosyonal na kagalingan at pagkamalikhain. Maaari kang maglagay ng mga bagay na may kahulugan sa iyo, tulad ng mga larawan, sining, o anumang bagay na nagpaparamdam sa iyo ng saya at kapanatagan. Ang pagbibigay ng oras sa sarili ay hindi nangangahulugang pagiging makasarili. Sa halip, ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang iyong lakas at kalinawan ng isipan para sa mga hamon na darating. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at lunti. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan, linaw ng pag-iisip, at komunikasyon. Kaya naman mainam itong gamitin upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at upang magkaroon ng mas malinaw na pagpapahayag ng damdamin. Samantala, ang lunti ay kumakatawan sa bagong simula, kasaganaan, at kalusugan, isang paalala na sa bawat araw ay may bagong pagkakataon upang mapabuti ang ating sarili. Isama ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong paligid upang mas palakasin ang positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay ay maaaring makatulong upang mas mapanatili ang balanse at positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 9 at 20.
Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa. Ang 9 ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na kaliwanagan, at ang 20 ay isang paalala na ang pagtitiyaga at dedikasyon ay may gantimpala sa tamang panahon. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon ngayong araw. Maaari mo rin itong gamitin bilang gabay sa pagpaplano ng iyong mga layunin upang mas mapadali ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Isa pang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pakikinig sa malumanay na musika o pagninilay-nilay sa isang tahimik na lugar. Ang ganitong gawain ay makakatulong sa iyo upang mas lalong mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili at mas maintindihan ang iyong mga damdamin. Ang pagiging bukas sa iyong emosyon ay magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon sa iba at sa iyong sariling pagkatao. Ang pagkakaroon ng oras para sa introspeksyon ay isang mahalagang hakbang sa iyong patuloy na pag-unlad at pagpapabuti ng iyong emosyonal na kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Anong mga damdamin ang bumalot sa iyo at paano mo ito hinarap? Ang araw na ito ay isang paalala na bawat araw ay may bagong oportunidad upang matuto at lumago. Ano man ang iyong mga pinagdaanan ngayong araw, tandaan na ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagbabago at pagkatuto. Habang patuloy kang naglalakbay sa iyong landas, tandaan na ang iyong pagiging sensitibo at malalim na pag-unawa sa damdamin ay isang natatanging regalo. Huwag matakot na yakapin ang iyong tunay na sarili at gamitin ang iyong kakayahan upang magbigay liwanag sa buhay ng iba. Magtiwala sa iyong lakas at sa iyong kakayahang makamit ang iyong mga pangarap. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad, at ikaw ay may kakayahang gawin ang mga pangarap mong maging katotohanan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo